Kalalabas pa lang ng bagong Honda Click 125 version 3 this month, at alam naman natin na ang Honda Click 125 ang big brother nito ay ang Honda Click 160, na kalalabas lang din this year at sunod-sunod ngang dinala ng Honda Philippines ang upgraded version ng mga previous model nito. At isang buwan lang ang pagitan ay agad itong sinundan muli ng bagong Airblade 160, at madami ang namangha dahil sa ginawang upgrade ng Honda from 150 to 160cc, at kung ang Honda Click ay may big brother na Click 160, ganun din ang Airblade 160, dahil mayroon naman itong little brother na si Honda Airblade 125. At yan naman ang pag-uusapan natin ngayon. Well, bago tayo mag-umpisa, make sure na naka-follow na kayo sa ating Facebook page at naka-subscribe na sa ating YouTube channel para anytime na may bago tayong video ay lagi kayong ma-notify. Ang Honda Airblade 125 5th version ay inilabas dito sa bansang Vietnam taong 2020 at 2 taon na itong namamayagpag dito sa kanilang bansa, at ngayon ay aalamin natin ang buong detalye ng features at specifications ng scooter na ito. Umpisahan natin agad sa kanyang engine breakdown. Ang bagong Honda Airblade ay mayroong 124.8 cubic centimeter engine displacement, single cylinder, single overhead cam, 4-stroke, at ito ay equipped with ESP Plus engine, kaya ito ay naka 4 valves. Yes, you heard it right, ang Airblade 125 ay mayroong 4-valve setup, kaya mas ahead ito kisa sa Honda Click 125, na mayroon lamang 2-valve design. Ang tanong, paano malalaman kung ang isang Honda scooter ay naka 2-valve, o naka 4-valve? Halina't ating alamin. Ito ang engine ng Honda Click 125 version 3, at mapapansin natin dito ang nakatatak ay ESP na may kahulugang Enhanced Smart Power, kaya ito ay naka 2-valve lamang, at ito naman ang engine ng Honda Airblade 125. Kitang-kita mo ang pagkakaiba ng dalawa, dahil ang naka-intact na logo dito ay ESP Plus, na may kahulugan namang Enhanced Smart Power Plus, kaya ito ay naka 4-valve. Sa madaling salita, ang Enhanced Smart Power ay mayroong 2-valve, at ang Enhanced Smart Power Plus naman ay mayroong 4-valve setup. Mapunta naman tayo sa kanyang engine performance. Ang Honda Airblade 125 ay nakakapag-provide ng maximum power na 11.6 HP at 8,500 RPM, at nakakapagbigay naman ito ng maximum torque na 11.3 Nm at 6,500 RPM. Mas mataas ang bilis nitong taglay at lakas kumpara sa mga ibang scooter, dahil may bilis itong 11 HP at lakas na 11 Nm, kaya pagdating sa top speed ay hindi ka dito mapapahiya, dahil may ibibilis pa ito pagdating sa pabilisan, at kung akyata naman ang labanan ay mas malakas ito ng bahagya, at hindi ka nito bibiguin pagdating sa uphill. At mayroon naman itong bore na 53.5 mm, at may stroke naman itong 55.5 mm, at mayroon naman itong compression ratio na 11.5/1, at para sa mga hindi pa nakakaalam ang bore at stroke, pag ito ay iyong kinumpute ay dito mo malalaman kung ilang cubic centimeter ang engine displacement mayroon ng isang motorcycle. At ang isa sa pinagmamalaki ng scooter na ito ay ang kanyang liquid cooling system, gaya din ng Honda Click 125, pareho itong naka-liquid cooled, which is malaking advantage ito ng Honda Airblade kumpara sa ibang mga scooter, gaya ng Suzuki at Yamaha, na naka-air-cooled pa lamang pagdating sa kanilang 125 segment, kaya ang ibang Yamaha at Suzuki loyal users ay nag-switch sa Honda Click 125, dahil sa taglay nitong cooling system at iba pang mga features, at ngayong lumabas na ang bagong Honda Click 125 version 3, ay walang duda na ito na naman ang maghahari sa 125 category, dahil sa katangian nito na hindi mo makikita sa ibang brand. Kaya panalong-panalo ka sa Airblade 125 dahil naka-liquid cooled na ito, at kahit saan ka man magpunta, malapit man o malayo, ay makakasigurado kang always in proper good condition palagi ang engine ng scooter. At kung mahilig ka naman sa long endurance ay maasahan mo ang Airblade 125, dahil kaya nitong tumagal sa gitna ng daan maghapon magdamag, kaya wala kang magiging problema pagdating sa overheating issue. Pag-usapan naman natin ang mga smart features na mayroon ng Honda Airblade 125. Number 1, ito ay equipped with ISS, bagay na hindi mo pa din makikita sa Honda Click 125 version 3. Para sa mga hindi pa nakakaalam, ang idle and stop system ay malaking bagay sa mga urban areas gaya ng Metro Manila at some provinces na nakakaranas ng matinding traffic. Dahil kapag nakahinto ang scooter sa stoplight o naipit sa matinding traffic, sa loob lamang ng 3 segundo ang engine ng motorcycle ay mag-automatic shut off upang makapagpahinga ang makina at bawas stress sa init na mayroon ito, at ang pinaka main purpose nito ay pigilan ang nasasayang na gas habang nakahinto ka sa traffic. Dahil kung walang ISS ang motorcycle ay patuloy pa din itong kukonsumo ng gasolina kahit nakahinto na, at nakabase pa kung ilang minuto nakatigil ang scooter, kaya mas madami na din itong naibubugang emission na nakakasira sa ating kapaligiran, kaya mayroon itong ISS para pababain ang fuel consumption at emission sa mga traffic situation. Number 2, ito ay equipped with CBS. Ang combination brake system ay mas reliable gamitin kumpara sa standard brake lamang, dahil ang kagandahan ng CBS pag pinihit mo ang front o rear brake, alinman sa mga ito
ito ay magsasabay ng bahagya upang maibigay ang balancing braking power na kinakailangan ng scooter kapag ninais mong huminto, kaya malaking bagay din ang pagkakaroon ng combination brake kaysa sa standard brake, at pareho lang din ito ng Honda Click 125 pagdating sa braking system setup. At equipped naman ito ng hydraulic single piston single disc sa harap, at ang ganda din ng kanyang mags wheels na mayroong single spoke stars design, at gumagamit naman ito ng mechanical leading trailing brake, at pareho lang din ito ng Honda Click 125 na naka-drum brake sa likod. Number 3, ito ay equipped with side stand engine cut-off switch. Salamat sa mga makakalimutin magbalik ng side stand, dahil sa inyo kaya ito naimbento dahil sa mapait na karanasan ng mga motorcycle users, dahil sa kanilang concern sa kapahamakan na dala ng side stand, ay ginawan ito ng solusyon ng mga motorcycle manufacturers, at ngayon ay mas safe ka na dahil hindi na aandar ang motorsiklo kapag naka-engaged ang side stand nito. Number 4, ito ay equipped with USB charger port, ngunit pareho lang ito ng kanyang big brother na si Airblade 160, na nasa ilalim ng upuan located ang USB, bagay na hindi naman nakakatuwa para sa ibang riders, gaya ng mga mahilig mag-long rides, na kinakailangan naka-charge palagi ang cellphone para sa magdamag na paggamit ng GPS, at sana sa next version ng Airblade ay ilipat na nila ang USB location gaya ng Honda Click 125, na nakalagay ang USB port dito sa harapan, kaya ito ay easy access para sa lahat ng riders anuman ang iyong profession. Number 5, ito equipped with smart keyless system. Yes, hindi na ito gumagamit ng mechanical key, at lahat ng version ng Honda Airblade 125 ay keyless lahat, wala silang nilabas na standard key version, lahat ay naka-keyless. Ang kagandahan naman ng smart keyless ay effortless na ang pag-on and off sa scooter, dahil pa remote ka lang pagbubuksan mo ito, kaya ito ay very secured, at mayroon na din itong answer back system, at anti-theft alarm, na dagdag security assurance, bagay na kapakipakinabang sa lahat ng Honda users around the world. Mapunta naman tayo sa kanyang suspension. Sa harap ito ay naka-telescopic fork, at mayroon naman itong dual shock absorber dito sa likod, at ang kagandahan ng naka-dual shock ay ideal ito for heavy loads, dahil mas mabigat ang kaya nitong buhatin at ikarga pag mayroon kang iaangkas, tao man yan o bagay, at mas balanse ang force na kaya nitong ibigay na nagpapanatili sa mataas na stability ng motorcycle, at mas maganda ang bouncing performance nito pagdating sa mga heavy workloads. At mayroon naman itong fully digital dashboard na very detailed, lahat ng full information na makikita mo dito, at ang kagandahan din nito ay mayroon na itong built-in voltmeter para sa battery health monitoring, at ang mga sukat naman ng gulong nito sa harapan ay mayroon itong 80x90x14, at may lapad naman itong 90x90x14 dito sa likod. At pagdating naman sa electricals, ang mga ilaw nito magmula headlight, daytime running lights, tail light, at turn signals ay naka full LED na lahat, at may fuel tank capacity naman itong 4.4 liters, at ang kagandahan ng kanyang fuel tank ay nasa harapan, kaya less hassle na din dahil hindi mo na kailangan tumayo pag magpapagasolina ka, at isa ito sa kanyang advantage dahil ang kanyang underseat storage ay mas malaki dahil nasa harap na ang fuel tank, kaya ang lawak ng kanyang compartment, at swak na swak dito ang isang full face helmet kahit anong brand at size, at mayroon naman itong fuel consumption na 50 km per liter. At very user-friendly din ang kanyang clearance below the ground na mayroon lamang 141 mm, at mayroon naman itong seat height na 775 mm, kaya pasok na pasok ito sa mga Asian countries na may average height lamang, dahil kayang-kaya ito imaneobra ng 5'2" in height pataas. At kung usapang top speed naman, base sa mga Vietnam users, ito ay umaabot ng 115 km per hour, at may bigat naman itong 113 kg. Last but not the least, ang bagong Honda Airblade 125 ay nagkakahalaga dito sa Vietnam ng 41,324,727 Vietnamese dong, at ito naman ay nagkakahalaga sa Philippine money ng 97,418 pesos. Ngayon ang tanong, dadalhin kaya ang bagong Honda Airblade 125 dito sa Pilipinas? Ang sagot dyan ay wala pang malinaw na pahayag, at sana dumating ang araw na iyon ay dalhin din ito dito sa ating bansa, dahil ang karamihan sa mga models na nandito sa Vietnam, since ito ay part ng Asian country at kapitbahay lang ng Pilipinas, ay maaari itong dalhin pagdating ng takdang panahon. At kung interested kang malaman ang mga latest updates tungkol sa mga motorcycle, ay wag nang magpahuli at wag kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page para lagi kang updated all the time.